Isang kilalang lawyer, mga sangkay, ang bumanat kay Vice Ganda at may malaking pasabog. Ano kaya ito? Yan po ang ating pag-uusapan at aalamin ngayon. So magandang oras po sa lahat ng ating mga kababayan, sa lahat po ng mga nanunood ngayon. Ano ba yan? Nagchochok tayo mga sangkay. So anyway, before we start guys, pag-check po muna kung kayo na po ay nakapag-subscribe dito sa ating channel. Sa ibaba po ng video na to, itong pinapanood nyo mismo, may makikita po kayo dyang subscribe button. So pindutin nyo lamang po yan, tapos i-click nyo po yung bell at i-click nyo po yung all. Ulitin ko, click the subscribe down below, click the bell and click all. At kung kayo naman ay nanonood sa Facebook, don't forget to follow our Facebook page. Alright guys, pag-usapan po natin itong tungkol po kay Vice Ganda. Ito po yun. Ito pong si Attorney Topacio ay mayroon pong malaking pasabog. No? Ito po yun, basahin mo natin. Attorney Topacio has criticized daw po niya ang TV host, comedian Vice Ganda, expressing his doubts about their significance. Itong si Attorney Topacio, mga sangkay, marami na po itong pinabagsak na, alam nyo na yun, mga sangkay, hindi po ito basta-bastang tao. So, during a press conference, si Topacio daw po ay nag-announce that his production company, Borracho Films, would be producing several films with the assistance of foreign backers. Uy, matindi. He explained that the challenges of producing films in the Philippines. Okay, ito po yung mga factors, mga sangkay. Gumastos kami ng 33 million para sa mamasapano. Ano ba? Mamasapano, tama. Mamasapano. Ang hirap bawiin because of the climate of the local film industry. Dominated kasi yung local industry ng foreign films. Yun ang number one. Pero, ano naman mga sangkay, given naman po talaga na ang mga movie mula po sa ibang bansa ay talagang patok po talaga eh. Iba po kasi talaga yung quality. Dito sa bansa kasi natin, puro sorry sa word, pero puro kaartihan, nasusobrahan sa comedy, mga sangkay, di ba? Unlike po sa ibang bansa, pag lumapag yung movie, alam po natin na quality po yun. Okay? At isa sa quality, mga sangkay, na movie dito sa ating bansa, sa panahon natin ngayon, ay ito pong story ng SAF 44, Mamasapano. Hindi ko alam kung nabawi ito, mga sangkay, pero sabi po niya dito, gumastos daw po sila ng 33 million para sa movie na ito. Nahirapan daw po silang bawiin dahil sa local film industry na alam naman po natin yung pagdating sa local, mas pinapanood po, mga sangkay, yung mga wala sa ayos na movie kaysa po sa mga movie na may mapupulot po talaga na kaalaman. O di kaya, mga sangkay, yung mga astig na movies, di ba? Ang hirap daw po bawiin dahil sa climate ng local film industry. Dominated din kasi yung local industry ng foreign films. Yun ang number one. Given na yun, mga sangkay. Number two, ito na, mga sangkay. Ito na yung tungkol kay Vice Ganda. Yung mga movies na walang katuturan. Katulad ng mga movies ni Vice Ganda, yun ang namamayagpag. Ayun lang, mga sangkay. Yan ang hindi po natin alam, no? Na paano po natin naanoin yan, mga sangkay. But to be honest, guys, sa Pilipinas po talaga, ganun po ang reality sa bansa natin. Kung ano pa yung wala sa ayos, sila pa yung namamayagpag. I'm not saying na wala sa ayos pa yung movie ni Vice Ganda. Sinasabi ko po ito in general. Ang Mamasapano po na movie ay sobrang ganda. Napanood po namin to, mga sangkay. Napakalupit po talaga. Doon mo mag-iintindihan paano nangyari po yung SAF 44 nung nilaglag po sila. Anong ginawa ng gobyerno. Dahil talagang may katuturan po siya kung papanuorin.
Kasi, pero dito mga sangkay, sinasabi po ni Attorney Topacio na ang mga movies ni Vice Ganda ay walang katuturan. And let me know what is your opinion. Just comment down below mga sangkay. Pero sa bansa po talaga natin, ganun eh. 'Di ba? May ano nga po ako, may kakilala po ako, nanood po ng movie ni Vice Ganda. Disappointed after pong manood, sabi niya, ayun, parang hindi nga daw po nila na-enjoy yung movie. But I don't know, mga sangkay, kasi pag sinabi naman na Vice Ganda, diba, yung mga movie na yan is more on nakakatawa, hindi po nakakaiyak, kundi nakakatawa. Diba? At minsan, mga sangkay, kasi nasusobrahan na po sa pagpapatawa, nawawala na po yung sense, nawawala na po yung heart ng movie. Ano ba talaga ang point ng movie na ito? Diba? Whether part of the Metro Manila Film Festival or not, Vice Ganda's movies consistently perform well at the box office. Nakita naman po talaga natin yan. Lagi po talaga yung part sa box office. Yung mga movies ni Vice Ganda. At hindi po natin masisi, talent po siya eh. Artista po siya eh. Hindi po talaga natin masakyan po kung ano. Hindi po natin mapipigil kung ano po yung gusto ng tao. But, in reality, mga sangkay, ito po talaga yung problema sa Pilipinas. Yung mga movie na may mapupulot na kaalaman ay nawawalan po ng saysay. Pero mga sangkay, ang mga Pilipino kasi mahilig po ko sa mahilig po talaga sila sa, stress reliever. Okay, na mga movie. Like po yung mga may sense of humor, ng mga artista, mga nakakatawang movie. Yan po yung halos pinapanood. Pero may ilang Pilipino, mga sangkay, na mahilig po talaga sa mga movie na may sense. May mapupulot na aral. Sabi po dito, ano ba ang naitutulong ng mga pelikulang iyon sa pagtaas ng antas ng pelikulang Pilipino? Wala naman. Actually, mga sangkay, may point to. Kaya po tinatangkilik, mga sangkay, yung mga movies at mga palabas, like po sa mga K-drama or ano ba tawag doon? Yung mga Korean movies and other movies from the other countries is because may sense po talaga yung kanilang mga movie. Hindi po yung tipong wala-wala lang. Kaya nga lang, pagdating sa Pilipinas, ang sinusuportahan po ng iba, yung mga movie na, alam nyo na yun, mga sangkay. No? Kaya wag po tayong magtaka kung bakit bagsak po. Bumabagsak po sa takilya yung mga local movies po natin. Dahil ang quality lang din po, ewan ko, mga sangkay, baliktad po yung isip no? Ang mga Pilipino, pagdating sa foreign movies, gusto nila ng mga quality movies. Pero pagdating mo sa Pilipinas, ayaw po nila ng mga quality movies. Ang gusto po nilang panoorin ay yung mga movies na nakakatawa pero nasusobrahan na rin po ng mga drama na malala, mga sangkay, nasusobrahan na rin, sampalan na lang po ng sampalan. 'Di ba? May TV station nga po dito, mga sangkay, o banggitin na po natin sa GMA. Sa GMA 7, ano bang nangyayari? Puro mga sampalan yung mga palabas. Right until now, guys. 'Di ba? So, dito, ni-real talk po ni Topacio itong si Vice Ganda, mga sangkay, but it's not my opinion. It's his opinion, mga sangkay, na wala daw pong katuturan itong mga movie ni Vice Ganda. Well, just comment down below. What is your opinion? Mama Sapano, now it can be told, was one of the entries in the recent MMFF 2022, but it was one of the lowest grossing films. Grabe, no? Earning only 5 million throughout the festival's 2-week run. Grabe. Grabe, parang alam nyo, may walang interesado. Imagine that. Walang interesado kung ano ang nangyari sa Sub 44. Ilan lang ako. Guys, at the time, yung pinanood ko yung Mama Sapano, because I know may makikita ako ditong totoo. Ano nga ba talaga ang nangyari? But hindi din po natin masisisi. Mga Pilipino, yun po yung trip nila.
Wala silang pakialam sa South 44 ng mga nagbuwis ng buhay sa ating bansa. Nag-alay ng kanilang buhay para sa mga Pilipino. Walang pakialam ang mga Pilipino eh. Ano magagawa natin? Basta ako safe. Nanood ako. Grabe kawawa, 5 million lamang po yung kinita sa buong festival. 2-week run. Topacio also argued that Filipino films wouldn't be able to compete with South Korean cinema in movies like Vice Ganda for the norm in theaters. Actually, mga sanggay, hindi naman po talaga papalo yan. Pang Pilipinas lamang po yan. Diba? Sana nga po dumating sa point na magkakaroon na po tayo ng, ano tawag dito, yung quality na pag-iisip kung paano tayo mamili ng mga movies sa Pilipinas. Because that's the reason na hindi po natin kaya makipag-compete. Pamunta sa mga bansa na magagaling po gumawa ng pelikula is because hindi po natin sinusuportahan yung mga movie na pang international po talaga. Yung Mama Sapano, mga sangkay, napakagandang movie yun. Kung sinuportahan po ng lahat yun, nako. Kaya rin po ito, mga sangkay, kaya rin po yung mga ilan sa mga director po natin at gumagawa ng mga movies, hindi po gumagawa ng quality movies is because hindi naman sinusuportahan ng mga Pilipino. Sayang yung gastos. Paano na lang? Pero mga sangkay, I think, willing po talaga yung mga direktor gumawa ng mga ganong klaseng pelikula. Wala lang po talagang suporta mula sa atin ding mga kababayan. Kasi once na gumagawa po, ang dami po, may mga gumawa na po ng quality movies na pumalo po sa ibang bansa, na ilaban po sa international. Hindi nga lang po nanalo, pero nakipag-compete. Pero walang suporta sa mga Pilipino. Boring, sasabihin nila boring. Kahit action po yung movie, di ba? Well, ano po ang inyong opinion, mga sangkay, regarding this pasabog ni Attorney Topacio about Vice Ganda? Do you agree on his opinion, mga sangkay? Just comment down below. And now I invite you guys to please subscribe my YouTube channel, Sangkay Revelation. Ito po yun. Hanapin niyo po ito sa YouTube at kapag nakita niyo na, click the subscribe, click the bell, and click all. So ako na po yung magpapaalam hanggang sa muli. This is me, Sangkay Janjan. Palagi niyo po tatandaan that Jesus loves you. God bless everyone.